Sila po ang ano, eh, 'no? Kasi lahat po ng, alam niyo po yung paglalabas ni Pangulong Duterte, dito po niyo makikita kung gaano ka-organize, 'no, yung atake ni Pangulong Duterte. May ebidensya silang pinapakita. Ayan 'no, sabi nga sa lahat ng korte, "The best evidence is the evidence itself," 'di ba? Wala pong hihigit diyan. Ngayon po, ang problema po nito 'no, sa unang tingin mukhang nakamaganda 'tong sila ano, sila, BBM at saka si Bersamin dahil pinagbintangan nilang sinungaling. Pero sa kalaunan, talagang nalalantad po kung sino po yung, nagsasabi ng totoo. Actually, puwedeng masabi na pareho silang nagsasabi ng totoo. Kaya lang, ang problema, kung pareho silang nagsasabi ng totoo, bakit mo pinagbibintangan yung isa na sinungaling? Nalilinawan po tuloy. Ito po kasi usapin po 'to ng kredibilidad, 'no? Sino sa dalawang pangulo, yung former at present president, ang may kredibilidad pagdating po sa mga usapin, 'no? Inulan po tayo, 'no? Bugbog sa media, bugbog, bilib na bilib ka rito sa media natin, eh. Sa totoo po, kung ako po may budget katulad ng media, ang una kong gagawin, i-interviewin ko yung mga nakapirma, 'no? Senador na pumirma, senador na hindi pumirma. Bakit po kayo hindi pumirma? Hindi ko maintindihan kung yung media natin, yun talaga, eh, 'no? Kaya kayo naaakusahan. Ang dami niyong pera, 'no? Ang dami ninyong pera sa media, well budgeted kayo, pero simple lang po. Do'n kayo talo ng mga vlogger, 'no? Common sense lang 'yan, eh. Dalawang panig, ha? Pinag-uumpog nyo, tapos pinapanigan nyo lang yung isa. Hindi nyo kayang isway ang tao. Dahil yung mga vlogger, research na research, no? Ang dami nyong pera. Ha? Alam nyo po, sa totoo lang, kung ako ang head ng news department ng TV5, ABC, ay ang ABS-CBN, GMA, interviewin nyo yung mga pumirma. Interviewin nyo rin yung mga hindi pumirma. Bakit sila pumirma? Bakit sila hindi pumirma? Di ba? Tapos bahala na yung tao. Hindi. Inuulit-ulit nila yung kay Bersamin, yung kay BBM. Hindi po tamad, eh. Walang common sense. Oo, wala kayong common sense. Gusto nyong malaman ng katotohanan? Taga Maynila lang lahat yan. 'Di ba? Yun nga po yun. Hindi nga po ako, eh. Buti nga po hindi ako. Kundi kawawa. Kasi kung may dalawang panig na naglalaban-laban, no? Kung may dalawang panig na naglalaban-laban at media ka, hanap ka pa ng iba. Di ba? Huwag ka lang mag-rely sa isa. Kasi ganito ang tingin nila, kaaway to si Duterte, dito tayo kakampi. Tanungin nyo si Bato, bakit hindi ka pumirma? Totoo ba na nakita mo na may mga blanco? Tanungin mo sino pa mga hindi pumirma. Meron kayo lahat, meron kayong, anong tawag doon? Meron kayong kakayahan, meron kayong means para alamin ang katotohanan, eh. Sa totoo lang kayong media, meron po kayong kakayahan para matuklasan ano ang katotohanan. Yan po yung pinagtataka ko lang, eh. Takang-taka ako sa inyo. Resources. Meron po kayong resources to know the truth.
Simple lang po yan. Wala po kayo sa korte. Sabihin nyo lang, ABS-CBN po ako, Senator, interviewin ko lang po kayo. Bakit po ba kayo hindi pumirma? Ano po ang dahilan? Para lang din kayong vlogger, nag-aabang lang din kayo kung may patawag na press con. Nasa na yung medyang alam namin dati na natatandaan ko po yung mga DCRH nung araw pag panahon ng kudita, di ba? Naroon sila sa kudita, sabihin nila, dyan ka. O pumarada ka dyan, nagkakaputukan po dito. Kanito, matas ka rito. Ganun po yung media. Sinusuong nila. Ngayon, wala na eh. Ewan ko. By design yata yan. Malamang by design yan. Na gusto nila yung ganyan na lituhin. Gusto nyo ba lituhin ng mga tao? Simple lang po eh. Okay, maliwanag po yan, no? Meron din po tayong mga maliliit na balita. Mamaya, ano natin talaga yan? Kung ano talaga tong pinagtatalunan natin. Sa tingin ko, yung sagot ni BBM at saka ni Lucas Bersamin ay lalo pong nagkaroon ng pagdududa ang tao, no? Hindi po kayo hindi niyo po nailigtas ang pamahalaan. Inakusahan nila Pangulong Duterte na tila may anomalya dito sa pagbabudget natin sa 2025. Sumagot kayo. Ang sagot niyo direkta, no? Fake news. Ang sagot ninyo direkta, sinungaling. Si PRRD. Hindi nyo sinagot talaga yung punto ni PRRD. Di ba? Okay. Pag-usapan din po natin. Ito po, reaksyon po ng mga dilawan. Ito, alam ko, dilawan tong baraan na to. Matagal na to eh. Ayan po. Na ang iglesia daw po, ang lahat daw po ng iglesia ni Cristo ay nauto ni BP Sara. Grabe oh, lahat kayo uto-uto. Kung paniniwalaan nyo. Kung paniniwalaan nyo to. Kaya ayan, no? Francis Baraan Deport. Buong INC, nauto niya. Agree? Nauto daw ni BP Sara. Ex-Mayor Herbert Bautista. Guilty of graft. Kawawa naman si Bistek. Ang ganda pa naman ng asawa niyan. Asawa niya pala ngayon si Rupa Gutierrez. Grabe, no? Okay. Yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan. Ay, yung Quezon Tiberos pa pala. Habol tayo. Yung Quezon Tiberos, anayin po natin. Talakayin po natin din. Yan po ang ating pag-usapan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Sumagot po si Senator Risa Hontiveros, no? Dito po sa tinutulan ni BBM. Sabi nga ni BBM, di ba? Hindi dapat ituro sa mga bata yang mga pagko-call-jacks, no? At saka yung tuturuan nyo ng mga sexual fluidity. Ang sabi naman ito ni Risa Hontiveros, Mr. President, with all due respect, wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Kaya lang, Risa Hontiveros, no? Pinipilit mo kasi. Pinipilit mo yung mga kultura ng West. Yung Western culture ngayon, sinusukan na po sa Amerika. Yung woke culture. Yung wokeism, wokinam mo. Yun po yung tinututulan. Yung kung ano-anong pauso na, yung mga gender fluidity na yan, na bata pa lang, ipagpapasyahan nyo na. Hindi po uubra yan.
pinagpipilitan mo eh. Matagal ka na eh. Alam mo, kung sa West, nagagawa nilang mukhang tanga yung tao, lalaki, alam nyo, nananadya po, mga wambang, nananadya pa, may mga bigote pa. Papasok sa CR. O bakit CR ng babae to, bakit ka papasok? Transwoman ako. Hindi uubra sa Pilipinas yun. Yung mga ganong attitude na hinahangaan mo sa West, sa Amerika na pupunta sa CR ng mga bata, i-identify nila yung sarili nila na batang babae kahit 41 anyos na. Tapos manghahalay ng mga babae. Yan po yung karanasan nila. Wala po sa sariling pag-iisip yung mga tao na yun. Yun na lang, nagpapanggap kang babae, kinakailangan pa, may bigote. Gusto nilang asarin yung mga, hindi ko maintindihan, no? Pinamumukha sa inyo na mukha kayong tanga. Mukha kong lalaki, may bigote pa ako, balbasarado, ang laki kong mama, tapos papasok ako sa CR ng babae. Yun po yung endgame niyan. Tinotolerate mo, Risa Ontiveros, yung woke culture na isinusuka na ngayon sa Amerika. Sabi nga ni Donald Trump, yung kapapanalo pa lang na US, dalawa lang, di ba? Pinagpipilitan mo eh. Pag hindi ka tinutulan dyan sa gusto mo, pag naging batas na yan, alam niyo po ba sa West, krimen po ang matawag kang misgender, na misgender mo siya. Yan ang gusto ni Ontiveros eh. Kunwari, may balbasarado ka, umorder ka ng kadalasan po sa pag-order ng ng mga McDonald's. Umorder ka, sinabi kasi, "Good morning, sir." Na misgender ka na, ikukulong na yung nag-misgender na yun. Naintindihan nyo kung gaano kabuang yung mga gustong palabasin nito ni Ontiveros? Kaya dapat talaga tinututulan yan. Kahit ba walang nakalagay na salitang masturbation. Doon na papunta yan. Tignan nyo po, yung mga gay parade, pinapanood ng mga bata. Ewan ko sa mga magulang kung bakit po nila pinapanood. Mga nakahubad po, labas ang mga U10. Tapos pinapanood ng mga bata. Okay, yan po. Okay, yan po. Pumapalag po si Ontiveros dito po sa di ba may U2? Ayun, pinapakita, U10. You will teach 4 years old how to... Ito po sabi ni BBM. You will teach 4 years old how to masturbate, that every child has the right to try different sexualities. Ayun po. Wala raw po yun sa batas. Pero yung konsepto, yung inuulit-ulit nyo na pinagkunan nun, yan po yung tinuturo. Yan yung pangunahing tinuturo. Risa Ontiveros, hindi ko maintindihan bakit mo pinapa-adapt sa atin yan. Siguro, lumaki kang ganyan. Lumaki ka ba sa ganyang pamilya? Tinuruan ka, 4 years old, paano ka? Kaya ka binubu sa Cebu. Okay, ito po, isang maliit pang balita. Ito po sabi ni, alam ko sikat tong Francis Baran, hindi ko lang matandaan kung ito ba ay government official nung panahon ng mga dilaw o ano. Sabi po sa mga INC, buong INC na uto niya, agree? Ayan, ang dami ko pa rin nauuto, ha. Mukha po ni BP Sara yung nakalagay. Alam nyo, ang baba ng tingin ninyo, porket hindi ninyo kakampi yung INC, no? Porket hindi nyo mapasunod yung INC sa mga kabaliwan nyo. Yan, mga kabaliwan ng mga yan. Sasabihin nyo na nauto niya. Sinong normal na tao makakapag-isip na yung buong isang
sekta na relihiyon o isang relihiyon na katulad ng INC na may pamunuan na matatag, na may pagkakaisa, ay kayang utuin ng isang outsider na katulad ni BP Sara? Sino po? No? Kaya alam nyo, sa totoo lang, yung mga nagdududa pa nung una na suportahan si BP Sara sa ginagawa ninyo, yung mga duda pa sa mga iglesia ni Cristo na, teka muna, may mga question pa sila kung meron na hindi ba dapat nawala na po ng duda dahil sa mga ginagawa niyo sa mga Duterte. At saka sa pang-iinsulto niyo sa mga iglesia ni Cristo members. No? Grabe kayo. Uto-uto ang tingin niyo sa iglesia ni Cristo. Uto-uto. O, ano sabi ng kanilang ministro? Hindi kami mangmang. Mas lalong hindi kami bobo. Huwag niyo pong ituring, no? Wag po ninyong ituring na mangmang at bobo yung mga iglesia ni Cristo members dahil lang hindi nyo mapasunod sa kagustuhan po ninyo. Yun po yun eh. Okay, punta na po tayo rito sa malitang malita. Ay ex-mayor Bautista. Ito po ay nahatulan po ngayon at makukulong to si Bistek dahil po sa 32 million IT deal. Siyempre, pwede pa po siyang humirit. Si Bistek po, ito naman ay ano pa lang. Teka lang, saan ba nakarating to? Sandigan Bayan has sentenced former Quezon City Mayor Herbert Bautista and former city admin Aldrin Cunha to prison and impose a lifetime ban from public office following their conviction for graft. Ayan. So sila po ay ang naging kaso po nila ay yung sila po ay kumontrata ng Geodata Solution. Parang ano yan yung magpapabilis sa trabaho, yung parang computerization ng isang trabaho nila sa Quezon City Hall. Ang problema, yung nagrereklamo sa kanila, ito ay hindi nila napadaan, hindi na di umano dahil hatol na to eh. Ayon sa Sandigan Bayan, nilabag ni Bistek Bautista yung Republic Act 3009 which prohibits government officials from granting undue benefits or special treatment to private parties, particularly in agencies responsible for licenses, permits, and concessions. Ayan. So, ang nakadali sa kanila rito ay yung no proper city ordinance authorized, no? So lahat po kasi yan, dapat dumadaan po yan sa city, anong tawag doon? Sangguniang panglungsod. Yan. So 32 million nagbayad sila, kinontrata nila. Ang ombudsman nagsabi na no proper city ordinance authorized the project during Bautista's term. So hindi po yan inauthorize, hindi po sila nag-come up ng city ordinance. Okay, parang ang city ordinance po, parang batas po yan na para lang sa lungsod. Yun po yung pagkakaiba ng city ordinance, municipal ordinance, at saka yung batas. Yung batas po pambuong Pilipinas. Pero yung mga city ordinance, pang Quezon City lang. So dahil walang proper city ordinance, yari si Bistek. Ayan. Okay. So, pwede pa naman siyang humirit. Kaya lang, yun nga, yung hindi na po siya makakatakbo in perpetuity. Ayan yung sinasabi natin na meron bang ganyan meron bang ganyan na hatol? No? Kasi nilalagay po yan eh. Halimbawa po to Sandigan Bayan. Sinasama po sa order
no? Ikaw ay makukulong ng ganitong taon. 6 na taon yata ang minimum at maximum ng 10 years. Wala pong pera dahil hindi na po mababawi daw sa geodata, no? Wala pong sisingilin kay Bistek kundi pagkakakulong ng 6 na taon hanggang 10 years. Swerte pa rin siya. Dahil kay Roderick Paulate po, ang haba ng jail term nun. Okay, kasi isa lang ang kakontrata niya. Kay Paulate, yung mga bawat isang tao na parang no? Ano ba yung kay Roderick Paulate? Parang, anong tawag dito? Yung ghost employee ba? Ayun. O kaya yung mga nagsasabi po na may ghost employee po si Inday Sara Duterte. Ano lang po niya, imagination nyo na lang yan. Kung may ghost employee, di yun po yung yun po yung sinampa kay BP Sara. Ang daming taon nun. Kada isang taong ghost employee. Okay, so subaybayan natin. Bakit tayo interesado dito? Kasi panahon na ngayon ng panahon na ngayon na wag lang po dapat mayor, no? Dapat meron din pong masampahan na mas matataas. Yung mas malalaking pera, 32 million lang involved. Okay. Kaya po, hindi ko po nabalitaan yung kay Ronnie Ricketts. So balik na po tayo rito sa pinag-uusapan ng madla. Sabi ko nga sa pamagat, mas lalo pong alam nyo, usapin po to ng credibility in the first place, no? Bakit nung nagsalita, kung si Pangulong Duterte po yung nagsalita niyan, nung tinura ni BBM tsaka ni Bersamin, na fake news yan at tsaka yan ay tatanggapin ng tao eh. Alam nyo, sa pamumuno, importante yung credibility. Kanina, wala pa pong sumasagot. Pagkatapos po maglabas ni Bersamin, ngayon tahimik pa si Tatay Digong, di ba? Hindi pa po sila sumasagot. Pero, alam mo yung credibility, yung kino-question eh. Sino ba yung mas credible? Di ba? Sino yung mas credible, si Tatay Digong ba o si BBM at si Bersamin? So far, nakikita po natin yung mas credible si Tatay Digong. Ang tingin ko pa, napasama pa yung napasama pa po yung sagot. No? Napasama pa po yung sagot nito ni Bersamin at saka ni BBM. Ang linaw po kasi yung binabasa po ni Ungab at pinapakita ni Ungab. No connection na po kayo. Connection na po kayo. Ito po, bago to Yung una po nating nakita yung kay Amy Marcos na nagpapaliwanag nung December pa po yun eh. Ito po ngayon, January 20. Kaya lang nawala na. Okay na ba? Mag-ano kayo ng 1 kung okay na ako. Okay. Ito po sabi ni Amy Marcos. Ngayon lang. Kalalabas-labas lang. 2 dokumento ang tinutukoy ng ating 2 Pangulo. Ang merong blanco ay yung BICAM. No? Yung GAA naman, ang alam ko, inayos na ng Congress. Okay. Alam niyo yung ginagawa ni Amy, no? Sinasabi niya na hindi si BBM may kasalanan. Pero pinatotohanan niya yung sinasabi ni Tatay Digong. Kasi meron din siyang pronouncement nun, di ko na lang makita ngayon, nawala na yata. May sinabi siya, kaya ko nga hindi pinirmahan yung BICAM report dahil kulang-kulang maraming blanco. Yun yung pagkakatanda ko eh. Ngayon naman, bagong-bago po to, eto ngayon lang, 1 hour ago, 2 dokumento ang tinutukoy ng ating 2 Pangulo. Ang merong blanco ay yung BICAM. Yung GAA naman, ang alam ko, inayos na ng Congress. So tama po,
si Congressman Ungab, tama po si Pangulong Duterte. Bakit po tama? Ang sinasabi kasi nila, BICAM report, no? Ang hindi ang hindi maintindihan ng mga BBM supporters, iba yung BICAM report sa JA. Ano po pagkakaiba? Yung BICAM galing po yan sa BICAM, yung bicameral committee. Yung pong congressman tsaka yung Senate, yung mga piling congressman at piling senador. Yun po yung BICAM. Tapos, pag pinag-usapan na nila, dapat, ang sabi ni Ungab, ito yung process na totoo. Sabi ni Ungab, dapat, kompleto na yun bago ibigay kay Pangulong Marcos. Ngayon, pumirma na yung mga congressman, pumirma na yung mga senador, wala pa yung mga ibang item. Yan po ang katotohanan. No? Yan po yung naganap. Ngayon, ano ngayon na naganap? Between sa pagitan ng pagpirma ng mga senador at mga congressman na may mga blanco hanggang makarating kay Marcos bilang Pangulo, pipirmahan niya. Pag napirmahan na po ng Pangulo, yun naman yung tinatawag na nating GAA. Jaime Sunday, huwag ka mang insulto dito. No? Huwag ka mang insulto dito. Para sa mga slow learner mo na subscriber. Huwag mo insultuhin yung mga subscriber namin dito. Okay. So, sino po ang nagsasabi ng totoo? Di ba? Nakita ni Ungab yang ebidensya po niya. At eto naman ang sinabi ni Bersamin. Kahit hindi na po sumagot si Tatay Digong, na best evidence is the evidence itself. Wag ka namang Jaime Sunday, okay ka na, wag ka namang insulto. Lalo mo iniinsulto eh. Kaya sila nakikinig dito, gusto nila makinig. Inaaya kayo kay Bisdak, punta raw kayo kay Bisdak. Hindi kami magkaaway ni Bisdak, pero alam mo, mag-ano ka. Ha? Nag-aaya ka eh, no? Hindi ko alam kung ano po yung malinaw sa inyo kung kayo po hindi po pwede respeto. Okay. Wala tayong magagawa eh. Bayaan nyo po, maayos din natin to. Kasi alam niyo naman, hindi po akin tong bahay na to. Kaya tiyaga-tiyaga lang tayo. Magkaibigan kami ni Bisdak eh, pero yung manawagan kayo na umalis dito at manood doon. Respeto, wala kay respeto eh. Lahat po ng vlogger magagalit. Hindi ko po kino-question si Bisdak, wala po kaming problema, pero yung lalagyan nyo kami ng ano. Okay, punta na po tayo, tuloy po natin. No? Yung point ko po, dito si Bersamin, basahin uli natin yung sinasabi ni Bersamin at ni BBM. Para lang po yung diferensya. Ang linaw po, wala pong kasinungalingan doon sa sinasabi nila Tatay Digong. BICAM report po yun eh. Ha? Okay. Ito po ang mga pahayag ni Lorraine Badoy. Ang nakakaloka dito, inano niya pala si Sasrogando Sasot. Ang nakakaloka dito, Kongreso ang tinira ni Digong tungkol sa blanco sa BICAM report, pero sa BBM ang pimiyok, wala raw blanco sa GA. Tama naman, no? Mali po yung kanila. Ito sabi kasi, some quarters including former president have maliciously peddled fake news about President Marcos having signed the JA of 2025 with certain parts of the
enactment purposely left blank to enable the administration to simply fill in the amounts like in blank check. Okay. Totoo pong sinabi ni Tatay Digong yan na parang blank check yun. Pero hindi po yun yung GAA. No? Ito kasi ang problema ni Bersamin. Inako niya, hindi ko alam kung dumating ba yun sa kanila na blanco o meron na. Nakukuha po nyo, yung hawak ni Ungab, blanco pa pero nakapirma na yung mga congressman at senador. Pwede naman kasi yun yung problema ng press eh. Pwede po nilang tignan ngayon si Ungab ulit. Kausapin si Ungab. Pwede po ba makita yung papeles nyo kung ito ba? O kaya, sino po ba yung mga nakapirma dyan? Interviewin din namin. Diba? Ang dali po eh. Sa yaman po ng media, pwede talaga tayong natin matuklasan yung katotohanan. Problema, tagatago sila rin eh. Okay na yan. Anuhan na lang to, paramihan na lang. Paramihan ng vlogger, paramihan ng ng media. Hindi naman po nakukuha sa paramihan yan eh. Nakuha nyo po, si Tatay Digong lang nagsalita. Isang tao lang yun eh. Pero pinaniniwalaan ng buong Pilipinas. Durog kayo lahat. Wala pong pinipedel na fake news. Yari kayo kay Tatay Digong pag nagsalita. Sinasabi niyong fake news siya. Ang linaw po, miski si Amy Marcos, dalawa yung pinag-uusapan na dokumento. Yung sinasabing may blanco, si Amy Marcos to nakita niya yung blanco. Bakit ba kayo takot na takot sa mga trolls? Okay lang yan. Dahil sa kanila, tumataas yung views natin. Masaya po yan mamaya, sasagutin natin sila. Tiis lang kayo ng konti. O kaya, banatan nyo. Hindi nyo po ba kaya yung mga trolls? Murahin nyo rin. Kung nagmumura lang at walang question, yun po yung pwede nyo tanggalin. Huwag po kayo angal ng angal. Tirahin nyo na kung wala namang katotohanan pinagsasabi. O, di ba? O, ganun po yun. Take action na lang. Kala ko, maangal lang kayo na may trolls eh. Pero mamaya kasi, tatanungin natin sila eh. Kaya gusto ko sila dyan eh. Okay. Sa tingin nyo ba sa TikTok, wala nagmumura-mura sa akin? Inaayaan ko lang eh. Wala nang magagawa yung mga yan eh. Nang isa-isa kung alam mahiya si Kuting. Talaga, Boss Badong? Yan. Kita mo? Gusto lang nila sumikat. Okay. Ngayon po, eto po, usapin na po ng credibility. Kung ang gusto ng media, ayaw talaga nila, kung gusto talaga nila, no, na matuklasan ng media yung katotohanan, kaya. Pero isinusugal nila, akala nila mas credible sila kaysa sa mga vlogger eh. Doon kayo natatalo ng mga Duterte. Matagal nyo nang pinagtutulungan yung mga Duterte, pinaniniwalaan pa rin. Di ba? Pinaniniwalaan pa rin yung mga Duterte dahil po yung credibility na buhay. Kaya kung paramihan lang po ang gusto ninyo, tamang mananalo kayo eh. Sa vlogger pa lang, ang dami yung vlogger eh. Sa media, lahat ng media. Ang natira na lang po na nagsasabi ng katotohanan, SMNI, Net25, sa mga media na yung matatawag nating media talaga. Pero usapin po ng kredibilidad yan, credibility ng Pangulo at credibility ng dating Pangulo, doon kayo matatalo. Kaya kung ako nga sa inyo, lahat ng resources meron po ang pamahalaan. No? Pwede po nilang malaman yan. Kung paano si Ungab ay nag-come up, kung yan po ay fake news, kayang-kaya po nilang malantad si Ungab. Kaso hindi. May hawak si Ungab eh. May perma. Ano yun, sasabihin nyo na binura ni Ungab yung mga blanco ron? Hindi nyo po pwedeng sabihin na binura lang ni Ungab yun.
Wala naman akong nakita. Wala daw siya nakita. Yolop, so wala kang nakita na ano na blanco? Oh, hindi mo nga makikita blanco nga. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaction. Ngayon po natin sila sasagutin. Okay. Wala naman ako nakita. Kung wala ka nakita, baka hindi ka naman importanteng tao para makita mo yung mga sinasabi.